Guys, eto na yung hinihintay yung review dito sa Poco X6 Pro na may MediaTek Dimensity A300 Ultra, naka-Flow AMOLED display with 120Hz na refresh rate. At grabe yung nakuha natin ang 2-2 score dito nang umaabot siya ng 1,300,000 points at maganda-ganda rin yung thermals nito. Pero kumusta kaya to sa gaming at ano yung mga frames na nakuha natin habang naglalaro tayo? At tignan din natin yung temperature nito kung umiinit ba o hindi. Kaya samahan nyo ako sa video ito at 10 games yung inanda ko para sa inyo. At titignan din natin yung mga ibang features ng Poco X6 Pro. Okay, alam ko yung iba sa inyo nakapanood ng review dito sa Poco X6 Pro at may mga konting alam na kayo dito sa phone na to. Actually, sa ibang review medyo nagkukulangan ako ng mga details, kaya sa video ito yung mga ibang detalye na hindi nabanggit babanggitin ko rito, like yung mga touch sampling rate. Actually, yung touch sampling rate nito sabi ng Poco nasa 2160Hz, pero yung actual talaga sasabihin ko sa inyo mamaya. Then yung mga accuracy ng mga games natin kapag nag-games tayo, like yung mga frames per seconds, yung actual temperature at gumamit din tayo ng mga thermals dito. Actually, thermal imager to para makita natin kung saan part talaga siya umiinit. At isa pa sa mga bago, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para sa mga accuracy ng mga phone nyo. Kung sakaling bibili kayo ng mga phone, accurate yung makukuha yung details dito sa channel na to. Kaya sa mga bago, guarantee ko na hindi kayo malugi sa channel na to dahil pinaghihirapan natin kada review. So like, comment, tsaka subscribe lang at hit yung bell icon. So thank you. Okay, yung box muna natin. Sa box, typical na ganito yung box natin sa Poco. Meron tayong Poco X6 Pro na nakalagay dyan. Kulay yellow and black yung binigay nilang combination para sa atin. Then sa loob ng box, meron tayong bagong jelly case dito. Actually, parang rubber jelly case siya na kulay black at nagugustuhan ko siya. Unlike dati, yung jelly case na binibigay nila medyo nag-yellowish katagalan. Dito, black na siya, hindi na siya mag-yellow talaga. Then sa loob ng box, meron tayong SIM injector pin, Type-C cable at 67 watts na fast charging at European plug to. Sana nagbibigay sila ng US plug para kung sakali hindi na tayo bumili ng adapter, diba? Pero ganito lang kasi binibigay talaga nila na European plug nga. Then at last sa box, meron tayong documentation at ito na nga yung phone natin. So phone na nakuha kong kulay dito is color black, pero may pagpipilian tayo na isang silver tapos isang color yellow na vegan leather siya. So hindi tayo nakakuha ng ganun, kaya meron tayong black dito. At sa materials naman na ginamit dito sa back panel is made of glass. Yun yung maganda dito, glass na siya. Unlike dun sa Poco X5 Pro dati na naka-plastic lang yung back panel nun. Then sa camera module, saktong-sakto lang, may 4 na butas tayo dito. Then yung isang butas doon, meron tayong flash doon, tapos yung tatlo, camera na yan. At may nakalagay tayo na branding dito na Poco. Actually, napakalit ng Poco branding. Sa wakas, lumit na nga yung branding nila at hindi na masyadong halata. Unlike dati na napakalaki ng Poco branding nila. So, nagugustuhan ko dito. Then may nakalagay dito na 64 megapixel na OIS. So, check natin mamaya yung camera. Sa kabilang side, yung power button, tapos volume rocker, at yung fingerprint scanner natin sa under display na siya. Unlike sa Poco X5 Pro dati, nasa side yung fingerprint nun. At okay lang din naman yun, mabilis naman. So dito medyo nagbago lang ng konti na nasa under display na siya. Sa kabilang side wala tayong makikita dyan. Then sa baba naman meron tayong SIM card tray, hindi siya expandable storage, isang microphone, Type-C port para sa charging at isang speaker. Then sa taas naman isang speaker, noise cancelling microphone at isang IR blaster para sa remote control ng mga appliances natin. Sa speaker naman, malakas yung speaker nito. Actually nagustuhan ko yung speaker nito. Tamang-tama yung bass, tamang-tama yung mid at malakas-lakas talaga para sa akin. Yun nga lang, yung bandang taas hindi siya pantay, mas malakas yung nasa baba, pero malakas pa rin. Sa display naman, bezel-less na rin to, manipis lang talaga yung mga bezel niya, symmetrical dun sa taas tsaka dun sa gilid. Sa baba naman, hindi siya symmetrical dun sa taas, pero manipis lang din yung chin nito o yung bezel nito dito sa baba. Okay, performance na agad tayo at gusto ko lang malaman yun na gaming phone to dahil kung hindi tayo nagkaroon ng Poco X5 GT o kaya yung isang Poco F5 GT, parang ito na yung next talaga. Kumbaga sa score pa lang na nakita natin sa Antutu na 1,300,000 points, maganda-ganda na talaga to para sa gaming. At sa mga naghanap na mid-range na pang gaming talaga, highly recommended ko talaga tong Poco X6 Pro na to. So sa CPU throttle naman, nag-throttle to ng 90% sa max performance niya. At yung nakuha nating average score dito sobrang taas, nasa 300,000 points. At maganda-ganda rin to, hindi man talaga siya namula. Ibig sabihin na maganda yung thermals nito habang nag-gaming tayo. Pero ibang usapan talaga yung mga test na yan, kumbaga mas maganda talaga na i-test natin sa actual gaming at actual na paggamit ng isang phone. Hindi ako masyadong nag-relate talaga sa mga ganito dahil hindi naman tayo lagi nag-test sa mga phone natin na ganyan. Ang ginagawa talaga natin actual usage, actual gaming, camera, yun yung ginagawa talaga natin. So mag-test tayo ng mga games dito, tignan natin kung talagang saan naaabot tong Poco X6 Pro na to. So Mobile Legends, nakakuha na agad tayo ng ultra, ibig sabihin na makakuha agad tayo ng 120 frames per second habang naglalaro tayo.
At hindi ako nagkakamali, stable siya sa 120. Kumbaga parang maning-mani lang to sa Mobile Legends. At sa mga ibang test nga na napanood natin, nasa 120 talaga siya. At makita nyo doon parang umpis lang yung mga ibang pinapakita nila. Pero dito kasi dire-diretso yung pag-games natin. Ang nakukuha ko dito sa 120 hanggang sa 15 minutes. Pero nung nakatungtong na siya ng 18 minutes habang naglalaro tayo sa Mobile Legends, ang nakuha ko sa Clash, nag-frame drop siya ng mga 70, 80, 90 at umaangat naman siya up to 100 frames per seconds. Ibig sabihin kapag may clash, hindi siya masyadong stable at medyo bumaba siya kasi nasa 18 minutes to 20 minutes mark na tayo at medyo naginit yung phone. Then ganun pa rin hanggang sa matapos yung laro, bumaba pa rin siya ng 70 to 80 frames per seconds, which is okay na okay pa rin yan. Wag lang talagang bumaba ng mga 30, 40, mga ganun. Pangit na talaga yung frames na makukuha natin doon kapag nag-frame drop siya ng wala ng ganun. Pero stable pa rin siya sa 70 to 80 kapag may clash. Kapag walang clash naman, pumapalo pa rin siya ng 100 to 120. So yun yung maganda dito, na maganda yung thermals nito kasi nasa 5000mm yung vapor chamber nito at maganda yun para sa isang phone. Ibig sabihin na kapag naglalaro tayo, mabilis siya magpalamig. At pagkatapos ng isang laro dito, ang nakuha ko lang na temperature, saktong-sakto lang dito sa Mobile Legends, nakakuha tayo ng 42 degrees Celsius, which is masabi ko na normal lang yung makukuha natin ganitong frame dahil nasa ultra settings tayo dito sa Mobile Legends. Okay, sa PUBG Mobile naman, medyo natuto na ako dahil sa inyo, dahil maraming nag-comment sa mga nakaraan video natin na ilagay natin sa smooth yung graphics para lumitaw yung 90 frames per seconds dito sa PUBG Mobile. At syempre pinapakinggan ko kayo kahit na magandang comment, pangit na comment, mas nakakatulong sa akin yun at mas lalong nag-i-improve yung channel natin sa mga comment na ganyan. Mapa magandang comment man yan, tutorials, at kahit sa mga bad comments na binabato nyo sa akin, mas nakakatulong sa akin at mas sini-improve ko pa yung sarili ko. At tinitake ko talaga yung mga comment nyo para ma-improve nga ako. So thank you talaga sa mga nagko-comment ng mga ganito at nakakatulong talaga. So meron tayong 90 frames per seconds dito at ang nakukuha natin hanggang sa matapos yung laro, 80 to 90 frames per second, stable siya doon. Hindi man siya nawawala at playable talaga siya. At ang maganda dito, pagkatapos ng isang laro, ang nakuha nating temperature nasa 43 degrees Celsius lang. So okay na okay pa rin to para sa PUBG Mobile. Syempre ano ba naman yung PUBG Mobile tsaka Mobile Legends, di ba? I-test natin sa mataas na graphics. Dito tayo sa Genshin Impact. Nasa highest settings tayo dito at kung mapapansin nyo, may timer tayo dyan para makita natin kung saan tayo naglalag at ilang oras tayo naglalaro dito sa Genshin Impact para makita nga natin yung actual temperature at frames per second habang tumatagal yung games, kung bumababa o tumataas. So check natin yan ngayon sa Genshin Impact. Nakakuha tayo ng stable dito sa umpisa ng 60 frames per seconds at kahit saan ako magpunta dyan, never ako nakaramdam ng malam frame drops. Hindi man siya pumalo talaga ng 40. Naglalaro to ng 55 to 60 frames per seconds. Minsan medyo bumaba siya ng konti pero tumataas din siya agad. So paikot-ikot lang ako dyan kahit may clash, kahit maraming nagaganap sa background. Pumapalo pa rin siya ng 50 to 60 frames per seconds, which is good para sa Genshin Impact. Ibig sabihin na magandang laruin to sa mga highest settings at playable talaga siya sa Genshin Impact. Naalala ko nung nanonood ako ng launch event ng Poco X6 Pro, nasabi ni Angus na ang nakuha nilang temperature pagtapos ng isang laro, nakakuha sila ng 44 degrees Celsius, which is sabi ng iba parang mainit yun na, nasa 44. Actually nagulat din ako sa part na yun. Pwede naman nilang sabihin na nasa 40 degrees Celsius o kaya 41 lang, diba? Sinabi nila na 44 degrees Celsius yung nakuha nila, kaya maraming nag-react dun sa comment section na mainit nga daw talaga sa Genshin Impact. At dito naman sa actual temperature na nakuha natin na naglalaro tayo ng 30 minutes dito sa Genshin Impact, ang nakuha ko is nasa 44 to 45 degrees Celsius. At ang masasabi ko lang na accurate yung nakuha nila dun sa launch event, ibig sabihin na hindi sila nagsinungaling dun sa nakuha nilang temperature. So may mga ibang launch event kasi na hindi naman sinasabi talaga yung totoo at medyo malapit lang dun sa katotohanan talaga. So dun sa launch event natuwa ako kasi sinabi nila yung actual temperature na nakuha nila at accurate talaga. At syempre 'di ba, 44 to 45 degrees Celsius nga, 'di ba? Gagamit tayo ng phone cooler habang naglalaro tayo sa phone na to. Dahil medyo mainit yan kapag katagalan, medyo tataas pa yan. So Call of Duty Mobile naman, ang graphics natin dito nilagay ko sa medium, tapos yung frame rate nito is nasa ultra. Stable din to sa 90 frames per seconds, kahit sa smoke class pumasok tayo doon, okay na okay pa rin. Wala kang magiging problema. At sa mga nagtatanong kung okay ba yung gyroscope nito, okay na okay po yung gyroscope nito, accurate siya.
at mapapakinabangan nyo talaga habang naglalaro tayo sa mga games na ganito. At sabi ko nga kanina, playable to sa Call of Duty Mobile, nakakuha tayo ng 80 to 90 frames per second kahit sa smoke class, at kahit na maraming barilan talaga, palong-palo pa rin tong phone na to, at maganda rin yung speaker na narinig ko dito habang naglalaro ako. Talagang dinig mo talaga yung mga footstep, yung mga kalaban, at masasabi ko na masarap maglaro ng Call of Duty Mobile dito sa Poco X6 Pro. At pagkatapos naman ng isang laro, ang nakuha nating temperatures nasa 43 degrees Celsius. Dito naman sa League of Legends Wild Rift, okay na okay yung playing ko dito, nakakuha tayo ng 120 frames per seconds, at ang settings na nilagay natin dito, yung frame rate nasa 120, tapos yung graphics nasa high. Okay na okay yung playing dito. Kapag may clash, bumaba lang siya ng 100 pero umaangat pa rin siya pataas. Hindi naman masyadong heavy games yung Wild Rift na to, pero kung ito lang yung lalaroin nyo, hindi kayo magsisisi sa phone na to. At pagkatapos ng isang games, nasa 20 minutes yun, ang nakuha lang natin na temperature is nasa 40 degrees Celsius, at malamig-lamig yan para sa Wild Rift. Okay, sa Mirror 4 naman, expect ko na hindi niya kakayanin, pero kinaya niya. Nasa highest settings tayo dito ha. Nakakuha tayo ng 40 to 45 frames per second habang naglalaro tayo sa Mirror 4. At sa mga bagong mapa, kapag naglalakad, which is normal lang talaga, nakakuha ko ng mga 38, mga ganun. Pero umaakit pa rin siya ng 40 to 45 frames per seconds. At playable siya dito sa Mirror 4, wala kayong magiging problema. Pagdating naman sa Modern Warship, nasa ultra tayo dito. Ang frame rate na nilagay natin is nasa sagad talaga, nasa 120. Sa first minute nakakuha tayo ng 120, which is normal yan sa Modern Warship. Kapag may battle na medyo bumaba siya up to 80. Yun yung maganda sa phone na to, hindi siya bumagsak ng 50 frames per seconds, na kahit na sa ibang phone na nilaro ko sa Modern Warship, kahit na mataas yung chipset, bumabagsak pa rin yun ng mga 50 to 60 frames per seconds. Dito bumaba lang siya up to 70 to 80 frames per seconds, pero tumataas pa rin siya. At matapos mo talaga yung laro mo dito sa Modern Warship, which is normal talaga na bumaba yung frames kasi maraming nangyayari na background o graphics dito sa Modern Warship. Sa Punishing Grey Raven naman, high settings tayo dito, at hindi pagpapawisan yung phone na to kung ganito yung lalaruin nyo. Playable talaga siya, nakakuha tayo ng mga 50 to 60 frames per seconds, at talagang intense yung laro dito, maganda talagang laruin to. Wala kayong magiging problema dito sa Poco X6 Pro. Dito naman sa Farlight 84, actually itong game na to, talagang salarin to sa pag-init ng isang phone. Hindi ko alam kung anong problema talaga ng games na to, kahit anong phone na laruin ko dito, kahit na maganda yung thermals, talagang iinit yung phone mo, isang round pa lang ng game. So naglaro tayo dito sa Farlight 84, nasa extreme tayo, at sa laro na yan, kasama natin si Pinoy Tech Dad, si Gadget Sidekick, tsaka si Cotman. So apat kami dyan, team kami dyan. Siguro nakatatlong game din ako nakasama sila. Dito naman, although nakakuha tayo ng 120 pero hindi siya stable doon, paikot-ikot siya ng mga 60, 70, 80 at pataas baba talaga siya, hindi siya stable. Which is para sa akin playable naman siya, although nakikita ko yung frame nito na taas baba talaga. At maganda naman talaga yung paglalaro naman namin dito, nag-enjoy naman kami. Yun nga lang sa part ko na nakikita ko dito, hindi siya stable talaga. Pero after niya, nag-phone cooler kasi ako, hindi ko na sinute talaga dyan kasi medyo pagod na ako sa part na yan. Kaya papakita ko ngayon yung graphs na nakuha ko, yung Farlight 84 na may phone cooler tsaka walang phone cooler. Mas maganda yung nakukuha kong frame dito, although hindi siya din stable dyan. Parang nakakuha pa rin ako ng mga 70 to 80 dyan, pero hindi siya ganun kalala na katulad ng walang phone cooler. Ibig sabihin, kapag maglalaro tayo sa phone na to, kailangan natin ng phone cooler kasi yung nakukuha nating temperature dito nasa 40 to 45 degrees Celsius. Ibig sabihin na pwede pa siyang tumas doon kapag babad talaga tayo kasi napakalakas talaga ng chipset nito na MediaTek Dimensity 800 Ultra. So yung Ultra pala, wala masyadong pinagkaiba dun sa 8300, parehong-pareho lang yan. Parang pangalan lang talaga yung pinagkaiba. Then pagkatapos niya ng isang laro namin kanina dun sa umpisa na walang phone cooler, nakakuha tayo ng 45 degrees Celsius. Then dun sa may phone cooler naman, ang nakuha ko lang dun is nasa 40 degrees Celsius lang. Kasi may phone cooler ako na malakas-lakas dito, yung FlyDG B6 nga natin. At kung gusto nyo to, ilalagay ko na lang sa comment section yung link. At last naman na games na tinest natin, emulator, nasa PPSPP lang tayo dito, tinry natin to sa Tekken at playable naman siya. Nakakuha naman ako ng 60 frames per seconds dito. Sa mga ibang emulator hindi ko pa siya tinry, pero sabi nila na mas magandang maglaro sa Snapdragon over sa MediaTek. Actually ako, hindi ako masyadong naglalaro talaga ng emulator, pero dito sa natry ko na Tekken, playable naman siya. Okay, ang masasabi ko lang pagdating sa gaming, napakagandang maglaro talaga dito. Parang nasa flagship level ka na talaga. Halos same lang yung nakukuha ko dito sa Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kumbaga parang pantay lang talaga sila,
parang optimized lang lalo yung Snapdragon 8 Plus Gen 1 kumpara mo dito sa Dimensity 300 Ultra. At masarap talagang maglaro. Yun nga lang, kapag mag-games tayo sa mga malakas na chipset talaga, gagamitan natin ng phone cooler yan para dire-diretso yung paglalaro natin. Diba sa Red Magic nga, nagalagay pa sila ng mga cooling fan doon. Actual na fan talaga para hindi mag-init yung phone. Paano pa kaya sa mga ganitong chipset, talagang normal na mag-init talaga yung phone natin. At masasabi ko na maganda yung cooling system nito kasi mabilis siya magpalamig pagkatapos ng isang games. At ang sabi ng Poco, ang touch sampling rate nito is nasa 2160 Hz. Medyo mataas-taas talaga yon. So kung yan talaga yung niligay nila, talagang maganda talaga. Pero dun sa launch event kasi may na-capture ako doon o na-screenshot ko. Ang nakuha kong talagang touch sampling rate talaga dito sa Poco X Pro is nasa 480 Hz lang talaga. Kumbaga parang instant sampling rate yun. Dito parang ito yung actual na touch sampling rate talaga natin. Kumbaga ito na talaga. Sa Game Turbo naman, ito yung global version natin. Sa China version hindi siya ganito, wala siyang graphs. Pero dito may graphs tayo para sa performance mode tsaka dun sa balance mode. So makita natin yung frames per seconds dito. Pero hindi ko masyado nakikita na napaka-importante nito kasi hindi naman natin nakikita sa actual gaming. Kaya meron nga akong mga meter dito para sa actual gaming. At may mga additional settings naman tayo dito, yung mga brightness at kung ano-ano pa. Screen record pwede rin. Tapos yung DND para hindi tayo maistorbo sa mga notifications natin. At last dito may voice changer din tayo dito kung gusto mo na babae, cartoons, robot at kung ano-ano pa. Okay, pagdating naman sa display, maganda yung display dito. Naka-AMOLED display na siya, 68 billion colors, 120 Hz na refresh rate, supported na rin siya ng HDR10+, Dolby Vision at pumapalo na rin to ng 1800 nits peak of brightness. Tapos ang protection nito is naka Corning Gorilla Glass 5 na siya. Ang screen niya 6.67 inches, medyo may kaliitan, kapareho siya ng Poco X4 GT kung matandaan niyo yun. At masarap siyang hawakan talaga sa kamay. Unlike sa mga naka 6.78 inches, medyo may kalakin yung screen nun. At medyo sa part ko medyo nalalakihan ako kapag hawak ko tong Poco X6 Pro. So masarap talaga siyang hawakan sa kamay. Maganda yung display nito kasi sharp talaga siya at malit lang din yung punch hole camera niya. So masarap talaga manood, lalong-lalo na sa Netflix. Naka L1 certifications tayo dito, Full HD at supported na rito ng HDR10+. Samantala sa mga ibang tines kong phone, hindi tayo nakakuha ng HDR. Although naka L1 yung mga yun, at least dito naka L1 na siya at supported na rin tayo ng Dolby Vision tas HDR10. So maganda-ganda yung display nito, lalong-lalo na sa Netflix. Yun nga lang, wala tayong mga additional settings dito. Pagdating sa mga display, meron lang tayo ng mga color scheme, mga ganun. Wala tayong super resolution, mga MEMC features. Pero ang good news dito, meron pa rin tayong video toolbox sa phone na to. Sa video toolbox, makakapag-record ka, screenshot, tapos cast, at meron tayong mga additional settings dito na scale, style, feature, tsaka Dolby Atmos. So yung 2x na upscale, mas sharp yung image na makukuha natin dito o yung mga videos na pinapanood natin. Sa style, yung color scheme, depende sa color na gusto mo. Tapos yung feature naman dito, para siyang MEMC features. Mas enhance yung animation, tapos less blur talaga. Kapareho siya talaga ng MEMC features, although walang settings na ganun dito sa phone na to, pero same lang din to. At maganda talaga na meron tayong ganitong features dito. So panalo talaga sa display ito, at hindi lang HDR yung mapapanood natin dun sa Netflix, pati na rin sa YouTube. Meron tayong 4K at 60 frames per seconds kapag nanood tayo at supported na rin siya ng HDR. So maganda talaga yung panood natin sa YouTube tsaka dun sa Netflix. Then naka HyperOS na rin tayo dito. Nagulat ako na Xiaomi HyperOS, dapat nilagay nila Poco, no? Pero okay na yan, pareho lang din naman yun. At naka Android 14 na rin tayo rito. Ngayon, yung mga bugs na nakita ko dito, same lang din sa MIUI. Actually, parehong-pareho lang. Gagawa ako ng mga video kung ano yung mga bugs na naranasan ko sa HyperOS. Abangan nyo yun. So, dito, mga simple lang naman, pero hindi mo siya malata kung hindi mo siya kakalkalin talaga. Parang 5 talaga yun. At sasabihin ko yung isa sa inyo, kapag nag-gaming tayo, naranasan ko yan sa Wild Rift. Kapag naglalaro ko sa Wild Rift, nakakuha ko ng 120 doon, diba? Then, lumabas lang ako ng konti, bumaba yung frames per seconds niya. Nag-back siya ng 60 frames per seconds na lang. So, ibig sabihin na may bugs pa rin to. Ang ginawa ko, kailangan mong i-clear yung battery tsaka performance nito. Naka-hide settings kasi yun. So kapag kinlear mo yun, magiging okay na yung frames natin sa gaming. Yun yung nakita ko isang bugs dito sa HyperOS. Nakaparehong-pareho talaga ng MIUI. Hindi lang talaga tanggal. Parang nag-iba lang sila ng pangalan ngayon. Okay, pagdating naman sa camera, meron tayong 64 megapixel na camera, 8 megapixel na ultra wide, tapos 2 megapixel na macro. Sa selfie camera naman, meron tayong 16 megapixel front facing camera. Ang masasabi ko sa camera, saktong-sakto lang yung camera na to, hindi masyadong impressive. Medyo nagkukulang ako ng sharpness dito.
video. Pero 'di ba, sabi ko nga sa inyo, hindi man talaga pang camera, parang free na lang na may camera tayo dito. Sa mga gamer naman dyan, walang pakialam sa camera, pero at least may magagamit tayo. Saktong-sakto lang yung camera nito, hindi oversaturated, medyo nagkukulang talaga tayo ng kulay, at hindi siya ganun ka-impressive. Pero sa indoor, sa low light condition, kapag maganda yung lighting mo, okay na yung camera nito. Actually, may sharpness ako nakikita dito kumpara ko dun sa outdoor kanina. Mas nagugustuhan ko kapag nasa indoor tayo, kapag sa low light condition. Sa outdoor naman, tamang-tama lang talaga. Hindi siya oversaturated, hindi siya overexposed. Maganda naman siyang tignan. Pero sabi ko nga kanina, depende pa rin sa lighting yan. Kung pangit yung lighting mo, pangit din yung lalabas ng phone mo. At sa mga ganito, konting edit lang, pwede na natin i-post sa social media to. Pagdating naman sa video up to 4K at 30 FPS, ang payo ko lang dito pagdating sa video, stable naman yung 4K at 30 FPS niya kapag naglalakad tayo, hindi masyadong magalaw. May konting alog pero hindi naman talaga ganun ka-alog. Kasi normal lang na may alog talaga yan kasi naglalakad tayo, pero steady video, maganda naman siyang tignan. Ngayon, kapag nagpapaning tayo sa 4K at 30 FPS, medyo masakit talaga sa mata, lalo na sa gilid. Kung mapapansin nyo, kapag pinapaning natin yan, medyo malikot talaga siya. Kumbaga parang hindi niya matansya talaga yung EIS nito, parang nagugulan siya, parang ganun. So, masakit talaga sa mata kapag nagpapaning. Pero kapag nasa 10K at 60 FPS, actually ito yung gagamitin natin. Mas maganda talaga to. Tipid sa baterya, tipid sa storage, at the same time maganda rin kasi naka 60 frames per seconds na siya. Ito yung comparison ng 4K at 30 FPS sa 1080p at 60 fps. Mas masarap sa mata yung 1080p at 60 fps kumpara dito sa 4K at 30 fps. Sa panning lang yan, no? Kaya kapag naglalakad tayo, okay na okay din yung 1080p at 60 fps kumpara mo sa 4K at 30 fps dito sa phone na to. So at least may idea na kayo kung anong gagamitin nyo talaga pagdating sa video, at mas nagugustuhan ko talaga na meron tayong 60 fps dito kahit 1080p lang siya. Sa front facing camera naman, saktong-sakto lang, hindi ganun ka-impressive, may magagamit lang talaga tayo. Sa video naman, at least meron tayong 1080p at 60 frames per seconds. At saktong-sakto lang din, same color lang din, hindi ganun ka-impressive, tapos nagkukulang ako ng sharpness. Hindi masyadong detail yung nakukuha natin sa front facing camera. Then ito yung mga additional settings na front facing camera niya. Meron tayong 64 megapixel, panorama, short film, slow motion, time-lapse, at long exposure. Then ang missing dito sa camera settings niya, wala tayong dual video. Okay, sa nakita nyong review, gusto kong malaman kung anong masasabi nyo sa phone na to. Kung maganda ba, kung nagugustuhan nyo, kung pass kayo, kung maghihintay kayo ng ibang phone, anong masasabi nyo, gusto kong malaman. At gusto ko rin malaman kung taga saan kayo para alam ko kung saan nakakaabot tong video to. Sana mag-comment kayo kung ano nagugustuhan nyo, at pati na rin yung lugar nyo, baka kalugar ko kayo. Ako naman ang masasabi ko, worth it naman siya kung ako yung papipiliin over dun sa Redmi K70e. Actually, parehong-pareho lang yung phone na to. Yun nga lang, medyo advanced yun kasi 90 watts yung charger nun, at meron tayong 5,500 mAh capacity ng battery. Samantalang dito 5,000 lang. Pero para sa akin, naka-global na kasi tayo, wala tayong problemahin doon. Tapos may local warranty pa tayo. At isa pa na pwede tayong pumili ng mataas na storage, 500 GB of storage. Imagine nyo yun, di ba? To be exact, 512. Ang laki nun para sa 18,000 na ganitong phone. Yung 256 yata nasa 15,000 lang. At alam ko na habang tumatagal pa yung panahon, magmumura din to. Pero sa ganitong presyo, sulit na talaga kung gaming phone yung hanap mo. Ngayon, kung may mga tanong pa kayo sa phone na to, sasagutin ko sa comment section, at sabihin nyo rin kung saan lugar kayo para malaman ko din. Sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. At salamat talaga sa mga nasa Premiere sa suporta, sobrang thank you talaga. So once again, ako po si Paul.